Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong ating morning devotion, Insight from His Word. Samahan niyo po ako, mga 30 minutes lang po tayo ha. Samahan niyo po. Tingnan muna natin ang ating awaiting ito. I want Jesus more than anything this world can offer me. Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Miyerkules? Wednesday na po tayo ngayon, December 16 na po tayo. Ilang tulog na lang at Pasko na po. Nakabalot ka na ba ng pang-aginaldo mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga inanak? At huwag kalimutan si Pastor ha, balutan nyo rin si Pastor. So, Insight from His Word po, inyong kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. Talagang mainit na po ang umaga natin at nagpapasalamat tayo sa Panginoon that
itong umaga na ito makabigay sa atin ng sigla, di ba? Pag lumalabas si Haring Araw. Okay, good morning po to kay Ma'am Jocelyn Magayon. Yes, naimbag na bigat. Bakit? Kumusta ngay? Naibas di ay litson mo? Na bigyan mo rin ako. And also to Sister Rhoda Gatilogo. Good morning sa imo, Rod. Kumusta ka? And God bless you and to your family. And also to Emily Pabiona, my batchmate sa high school. Salamat. You know what? Nagpapasalamat po ako. May mga classmate po ako dito sa high school when I was in Sipalay Mines. Doon po sa Negros Occidental. No? Ngayon, Sipalay City na ang San Jose. Doon kasi ako lumaki sa tawag nito sa Mina. No? Doon sa ano na. So, hanggang nag-high school, and then nag-college, nag-college ako sa UNOR, and then nagpa-Bible school din po ako. So, salamat sa Panginoon na mayroon akong mga classmate, mga batchmate sa high school na ano dito nag-join at saka nanonood, nakikinig, no? Si Grace Sirano at ito si Emily Pabiona naman. Minsan si Bibot Coronel nandiyan din po at si Perry Benedicto minsan nandiyan din siya. So muli, good morning po sa inyo. Pastor Sumatra, good morning po sa inyo. And also to my ihado Brian Cansancio. Okay, good morning sa inyo dra. Si Pastor Brian nasa tawag nito nasa Rosario, sa Agusa naman. Babasit da dyan yung mga kung babasit dyan isa ka na katawan na lang, at least malalaki. And to Rose Shell, kay Rose Paridable sa dyan po sa sa Vietnam. Ciao, how boy sang, ano po pronounce yan, Rose? God bless you, no? Ciao, boy sang. Okay. Sa Ho Chi Minh naman si Rochelle Maridable. Good morning sa kay Sejidya, no? Sa kay sa mga kaigsuunan, mga higala nato dinha sa Ho Chi Minh sa Vietnam. Nami-miss ko na ang lugar na yan, no? Tagal-tagal na din ako nakapunta dyan. And also to Shirley Dakanay. Good morning sa imo, She. See you on Sunday. And thank you so much. Ipiparan mo di ay bakot niya, sa ganam, tapno nga alaang di jay, and then itid ko di ay gift mo, nga nagapo di ay insight from His Word niya. Okay. So, thank you. Sa Sunday po, ang aming pong muli ang sa Sunday ang ating ang ating mensahe naman is about tingnan ko nga kung ano yung ang title ng message ko this coming Sunday. He shall save His people. Okay. Yan po ang mensahe natin this coming Sunday. So, sa lahat po na gustong sumama sa amin dito, okay kami dito kasi malaki po yung ang building dito kahit hindi lang tapos. So, ang kahit tag 5 meters, pwede po dito ang distancing. So, meron kami mga bagong setup na talagang hinaiyong dati, pero nami-miss ko rin yung setup na yun kasi hindi namin magagamit yung aming sound system. So, salamat tayo sa Panginoon. Diba? So, December 16 na po. Baka meron kayong mga kalendaryo dyan, bigyan nyo naman ako ng kalendaryo. Wala pa kaming kalendaryo eh. Sabi nga nila, wala kang kalendaryo kasi wala kang binili, wala kang binayaran. Kasi pag bumili ka, bibigyan ka ng kalendaryo, di ba? Parang walang kusang loob na kasi Muslim mga kalendaryo sa mga businessman yon, sa mga negosyante. So kung mayroon kang bibilhin, bigyan ka ng kalendaryo. Maliban lang kung may kaibigan ka doon. Yes! Psalm 17 na po tayo. Ang ganda kanina, nakikinig ako sa kay Maggie Fernandez ng DXF. Talagang mayroong mga bagay na malelearn ka talaga. Especially sa ano ng Panginoon. Minsan ang tingin natin sa ating sarili na tayo na ang pinaka the best. Minsan ang tingin natin sa sarili na kumbaga
Ikaw lang ang nabibiyaan ng mga blessing. Pero at least nawawala ako. Wala man, okay man ang ano na. Nakuha na siguro no ang ano sa ating ang ato nga tawag ana. Wala, okay lang ang sounds dito ha. Okay ang sounds, ang audio okay man. So hindi tayo nawawala. Okay. Baka ang ano mo lang diyan ang signal nimo bakat niya. Okay, so babasahin ko sa inyo ang Psalm 70 po. Ang Psalm 70 is ilang ano lang to, 5 verses lang po ito. A Psalm of David asking God to remember him. Ito yung ano ng Psalm 70. So kahapon natapos na natin ang Psalm 69, 36 verses po yon. At ngayon nandito po tayo sa medyo maikli na mga bersikulo. Isang bigayan na lang to ang ating meditation. Sabi dito, babasahin ko po, Please God, rescue me. Come quickly, Lord, and help me. May those who try to kill me be humiliated and put to shame. May those who take delight in my trouble be turned back in disgrace. Let them be horrified by their shame, for they said, Aha, we got him now. But may all who search for you be filled with joy and gladness in you. May those who love your salvation repeatedly shout, God is great. Diba? Dapat tayo, yan palagi ang sinasabi natin, God is great, God is merciful, God is so wonderful because of that salvation that He has given to us. But as for me, I am poor and needy. Please hurry to my aid, O God. You are my helper and my Savior. O Lord, do not delay. Hallelujah. So, talagang ano mo itong ano na ng ang Psalm ni David no sa Psalm 70. So makikita po natin 'yan no sa mga situation na also to bro Antonio Cagas, good morning sa iyo pastor. Kumusta po diyan sa Tondo? Nami-miss na rin kita, di na tayo ano no. Apektado kasi tayo kaya di na kita-kita. Join ka dyan ng Pastors Connect, bro. Okay, so isang bagay, salamat na nakikinig ka, Pastor Cagas naman. Kasamahan ko po sa Pastors Connect at taga-Tundo po to siya. So, and also to Pastor Ambingan, Felix Ambingan, mayong buntag pastor. Okay, thank you so much sa imo po nga mga sunata sa kagabihon, sunata sa kaagahon. And also to my friend, Pastor Notarte. Pastor, I've been praying for you. Regards kay Ate Beth. Yes, Maranatha. Jesus is coming again. So, good morning sa inyo lahat dyan. Before tayo magpapatuloy po, Pastor Ronnie Galvez Catanos. Good morning, Pastor, diya sa imo sa Negros Oriental naman. Sa mga kaigsuunan nato dira sa Oriental. Ngayong buntag to my friend sa may Valencia, sa Negros Pod, si Pastor George Gabiola. Okay. Yan ang pinaka-the best na kasamahan din namin sa Pastors Connect na nasa Negros Oriental. Okay. Ang galing mag-preach. No? Galing ng kanyang mga tawag nito. Ang kanyang mga alliteration no? Sa kanyang mga preaching. And some of them, hinihingi ko rin po yung mga messages. At tuloy-tuloy na po tayo? Yes. Good morning po sa inyong lahat. Mag-pray na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Binibigyan mo kami ng isang oportunidad na makagawa ng isang bagay na ikakasaya mo. Lord, sa amin pong mga shortcomings sa iyo, alam ko, Lord, na pinupumnuan mo, naintindihan mo kami, Panginoon. But help us, Lord, to be righteous and to be blameless in your sight. Tulungan mo, Lord, ang aming mga pag-iisip, ang mga salita na lumalabas sa aming mga bunganga at sa isipan namin, Panginoon. Lord, thank you so much for our family, especially my family, also my wife.
Sometimes, I know na thank you so much sa kanyang pag-intindi sa akin, and to my children, and to my apo, who give us more color sa buhay namin as a family, sa Chespa family, and also to Jem and Mats, Matuti family din po, Lord, extended family namin. Ingatan mo, Lord, sila. Ang aming mga viewers, saka mga listeners po sa Insight for His Word, itong aming pong morning devotion from Monday to Saturday. Lord, salamat. Jocelyn Magayon, salamat na binigyan mo siya muli ng 1 taon sa kaniyang buhay. 62 years old. As pa rin. Kanyang panampalataya cannot be questioned. At Lord, tulungan mo po siya along the way. Maraming mga nagadot iti sulisog, nagadot iti temptation. Lord, ingatan mo po siya, kanyang pamilya, at most ang kanyang relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi po siya magdismaya, hindi po siya mawala ng pag-asa, at tumutok lamang siya sa iyo. I pray also, Lord, for the pastors who've been watching, Pastor Cagas, Pastor Catanos, Pastor Ronnie, Pastor Sumatra, Pastor Brian Maihado. Thank you so much, Lord. I also praying for Sister Ruda Gatilugo Velasco. Lord, you have seen her life. You have seen kanyang situation, ng kanyang family. Lord, provide their needs. Total healing sa kanya, Panginoon. Sa kanilang panampalataya sa iyo. Also praying for my batchmate, Emily Pabiona. I pray, Lord, for her family, ang kanilang desire, Panginoon, regarding sa claim sa kanyang sa death ng kanyang asawa. I pray, Lord, for that, and her children. I pray also for that. And thank you so much, Lord. Thou art faithful to them. I pray, Lord, for our nation. I pray, Lord, for our president. I pray, Lord, for each one of us, Northside Baptist Church people. Nabigyan mo po sila, Lord, ng puso na talagang lumalapit sa iyo. At open arms, open hands sa pag-support ng ministry ng Northside Baptist Church. Dali sa aming giving, Panginoon, sa mission, sa sunod na taon, makasupport naman kami, Lord, ng isang estudyante sa Bible School. At makashare naman sa aming offering para sa mission field. Lord, thank you so much. Bawat isa, at most ang aming pag-grow dyan sa iyo, sa aming maturity, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagsubok na binigay mo po. Thank you also, Lord, for Sharon Gabion. Thank you, Lord, for her life. Thank you, Lord, kung paano mo siya gabayan, paano mo siya tinutulungan. And Lord, salamat na hindi siya nagkakalimot sa pag-share ng kanyang blessing to us. Lord, I know that humanly speaking, wala kaming maibalik sa kanya o sabi lamang na maitulong. But I know, Lord, that her level of love, especially to my family, hindi, Lord, naging in vain, hindi maging useless. Continue to be with her, Lord. I know na malayo sa kanyang pamilya. Gusto siyang umuwi, Panginoon, magbisita lang naman. At I pray, Lord, na ibibigay mo po sa kanya yan. To my Maninoy also, si brother, si Ninong Felix Uxingya and his family, continue to bless them, Lord. Good health para sa kanya. Maintenance, Panginoon. Si Maninay Luz also and their children na malayo sa kanila. Kanilang business, Panginoon, na pinagsimulaan mo. Sana ito, Panginoon, tuloy-tuloy na po ito. To Brother Victor C., Myra Joyce C., I pray, Lord, sa kanilang mga desire na makalipat na sila, Panginoon. Magtiwala lamang sila sa iyo na ang bahay na binigay mo po sa kanila, binigay mo po yun. At alam ko po na hindi po ito junk, hindi po ito useless. But ito po ang bigay mo sa kanila na dapat nila po na ipatubaya sa iyo kung ano man ang mga kakulangan yan. So praying, Lord, for total healing sa kay Brother Victor. Also, Lord, for Brother Tutong Delcano, continue to bless him, Lord, ang kanyang family. Ang plano, Lord, na makabalik naman muli sa trabaho. And all the people around us. O Lord, be with them. To maihada, si Rinrin, and Sancho, Panginoon, na naghihintay sa kanyang pagpanganak, Panginoon. A healthy baby boy or a baby girl. O Lord, provide mo kailang mga pangailangan. The XFA also praying for Maggie and the staff.
ah, ang iyong mga ginagawa sa araw. I pray also to Manang Garet Loreto, Panginoon. Nasa ICU siya ngayon, Panginoon, sa Tagum. I pray, Lord, for her. But also to my ihado, Don Berdos, Panginoon. Continue to bless him and his family. At ingatan mo siya. Lord, ang aming mga ginagawa sa araw-araw, ang nephew ni Ma'am Jocelyn Magayo na affected siya sa COVID, I pray, Lord, na pagalingin mo rin po siya. And all the people around us, yung mga sakit, Panginoon, Pastor Garubilio, ang recovery period niya, Panginoon, continue to pray for him. Pastor Notarte also sa Baguio. Oh Lord, have mercy on him. Pagalingin mo rin po siya, si Ate Beth. Oh Lord, be merciful to him also. To Bal family, thank you so much. The people in Sandakan, doon po sa Sabah, Malaysia, Panginoon. So praying for them, ang mga believers doon, Panginoon, sa Macarius Baptist Church. I was privileged to speak to them through Zoom. I pray, Lord, na ang iyong salita, it will continue to manifest in their lives. This coming Sunday, Lord, preaching assignment namin, makashare ng gospel sa iyo, Panginoon. So thank you so much, Lord. And samahan mo po kami sa aming meditation. Okay, to Pastor Gary Sebal, good morning po. Yes, to my best friend, kagigreet pa lang kita, Pastor George, ha? Ang good morning, Eagle ng Davao. Good morning. To Pastor Bets Alfonso, maing aga dira sa imong pastor sa isyo, upod sa imong pamilya, kag kay Pastor Parcon, maing aga gid sa inyo. And also to Grace Notarte, dyan din po sa Bindoy, Negros Oriental, maayong buntag yun sa inyo dina. Continue to be with them. Okay? So, thank you po sa inyo dyan. At salamat na sinasamahan niyo po ako. Pastor Bets, Merry Christmas sa inyo, ha? And also to Pastor Gary Sibal, bro, praying for you. At patuloy mo lang po yung mga community service na ginagawa mo dyan sa Manila naman. Ingat-ingat ka dyan. Okay? So, tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At kung hindi nyo po ito makita online, live, you can go online naman, no? Replay. And then sa atin naman pong YouTube channel, you could go there, you could subscribe, and then you can ring the bell. Yun ang sinasabi ng iba. Hindi ko rin po alam yun eh. So, sinusunod ko lang sila. Pag medyo, lahat naman compilation natin nasa YouTube po. Sana mapuntahan nyo rin yan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Balik tayo sa ating background na Haring Araw. So sa Psalm 72, makita natin dito, ang tanong sa umagang ito ay ganito. Has God ever been slow in your life? Naranasan mo ba na nakapag-isip ka na bakit ang bagal sumagot ang Panginoon, ang bagal niyang kumilos? Kasi kung experiencehan mo niyan, si King David naka-experience po niyan. And this undoubtedly was one of the psalms written when David was being harassed by King Saul. Isa ito sa mga kapitulo na sinusulat niya. Hinaharas siya ni King Saul, gusto siyang patayin ni King Saul, at he cries out. Sumigaw siya sa Panginoon, Lord, why don't you do something? You're being awfully slow. Gusto na ko patayin ni Haring Saul. Maraming gustong pumatay sa akin. Lord, tulungan mo naman ako. Parang ganun ang kwento, di ba? So have you ever pondered the delays of God? Na minsan, ba't ang bagal ng Panginoon, no? Ang tagal-tagal ko na yung pinag-pray, pinatagal-tagal ko na sinasabi yan, pero hanggang ngayon, walang response. Walang response. But remember that God's delays is not late. He's never in a hurry. But once He starts to work, bantayan natin. We should watch out. Kasi ang Panginoon naman, hindi siya sumusunod sa timetable natin. Hindi siya sumusunod kung ano ang gusto mo. Kasi mayroon po siyang sariling. He has an authority to all of this. Kaya makita natin dito, we should wait patiently.
Why? Because the moment that he will start to work, tuloy-tuloy na po yan. And he patiently accomplishes his work. At sabi nga ni David, make haste, verse 1, di ba? Sa King James Version po yun. At binabalik-balik niya po yan hanggang sa verse number 5. At sabi niya, I am poor and needy. Make haste to me, O God. You are my help and my deliverer. O Lord, do not delay. Yan. If right now, it seems as though God is tarrying instead of working, kung totoo na tamad ang Diyos, wala siyang ginagawa, di ba? Para bang ang iniisip natin na parang sinasadya ng Panginoon na i-delayed instead of acting right away. At ano ang gagawin natin? Sabi nga, seek Him and wait on Him and love Him. Yan po ang sinasabi ng ating sa mga talata ng Biblia. Hanapin natin siya at anong sunod? Maghintay po tayo at we should love Him. So in verse number 4 it says, it is very beautiful ang sinasabi dyan. Let all those who seek you rejoice and be glad in you. And let those who love your salvation say continually, let God be magnified. Diba? So we have seen the praise before David. David, when he was sinking, nung nabasa natin kahapon sa verse 30 sa Psalm 69, he said, I will magnify Him with thanksgiving. So habang lumulubog, habang na-experiencehan ni King David ang mga sakuna, ang pag-insulto sa kanya, he was being humiliated by others. Pero sabi niya, I will magnify Him with thanksgiving. See? At makikita po natin dito. So, sabi niyan, let all those who seek God rejoice. Rejoice. So habang naghihintay tayo ng kasagutan sa Panginoon, dapat we rejoice. And we continue serving. We continue to magnify Him in thanksgiving and songs. Ang problema kasi sa atin, pag matagal ang ating paghihintay, humihina ang ating panampalataya, nawawala po tayo sa course. Sabi pa nga ng mga Bisaya, mawawala sa passing. Yung mga ginagawa natin, diba, mawawala na. Lumalamig na ang iyong panampalataya. Yung kanta mo, masyado ng slow motion. Walang kabuhay-buhay. So habang hinahanap natin ang Diyos at naghihintay tayo sa Kanya, kapatid, we need to what? We need to rejoice. We need to magnify Him. We need to give our thanksgiving and our songs. Continue to sing. Diba? You know what? Here's a good lesson for us, kapatid. When God is not moving as rapidly as we think He should, isa pa sa pinakagusto natin na pag sinabi natin, sunod ka agad ang Diyos. Parang instant. Ganun na ba ang ating pagtingin sa ating Diyos? Diba? At makikita natin yan. So, He should. When our timetables do not coincide sa Kanya, what should we do? Diba? Ano ang gagawin mo, kapatid, pag ang gusto mo ay hindi sinunod ng Diyos? At hindi niya sinunod yung timetable mo, yung schedule mo, anong gagawin mo? Ang sabi ng Psalmist, rejoice. Rejoice in Him, love Him, and magnify Him. Yan. Yan dapat ang attitude ng isang anak ng Diyos. Hindi magbagulbol, hindi magmumurmur, hindi magdabog-dabog kung hindi ka agad na naibigay. I gusto remember sa apo ko noon, yung una kong apo, pag mayroon sa hiningiin,
at sasabihin mo, mag-pray, at sasabihin niya, sige, mag-pray muna ako. So instead na mag-ano tayo, katulad ngayon itong December, at least alam ko marami tayong gustong gagawin, pero we know what, medyo naputol ito. Ang iba siguro gusto magbakasyon, iba siguro may mga travel list sila, may gusto silang bibilin, pero wala di ba? At isa ito sa mga bagay na dapat natin intindihin. So, as we wait for the Lord, we should rejoice Him, we should love Him, and magnify Him. Let Him worry about the timetable. Diba? Pabayaan mo yung timetable mo. Diba naibigay mo na sa Panginoon eh. Lord, thy will be done. Susunod kami kung ano ang plano mo. Kung nga, sumusunod ka, pero nagdabog-dabog ka naman. Kasi matagal nga. God is always working, kapatid. And we know that all things are working together for good. Romans chapter 8, verse 28, di ba? Nagtatrabaho ang Panginoon in your behalf. But He waits for the right time to reveal His victories. So let Him watch the clock. You know what? God's delays are a part of your character building process. Alam mo ba yon? Ang mga delays na nangyayari, Maraming mga testify na ang delay na nangyari sa kanila ay naging blessing. Kaya nga sabi ko noon, di ba? Let your burdens become a blessing if you seek God first. So God delays are part of our character building process. Diyan ka tinitistingan. So the next time God gives you a delay, encourage yourself for remembering that He never stops working for you and He knows when and how to help you. The only thing that we could do is just to submit His timetable and His care. So submit your timetable sa Panginoon. And let us rejoice in Him. We should love Him and we should magnify Him. Hallelujah. What a reminder sa atin sa itong Christmas season na ito. Marami kang gusto, pero wala naman. Nagpe-pray ka hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ng Panginoon. Yung maybe ang iba siguro sinagot na ng Panginoon, pero ang sayo, wala pa. Kasi sabihin mo, Lord, ano ba ito? Mas nauna pa akong nag-pray sa isa dyan, pero nauna pa siyang, di ba? Ganon po tayo. Ganon tayo. Bakit ko nasabi na ganon? Kasi minsan ganon din po ako. Kung na-realize ko that to wait patiently sa Panginoon. Ano sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31? They that wait upon the Lord shall renew the strength. Okay? Pinapahintay tayo ng Panginoon so that He could build a character within us. Ayaw mo ba yun? Ang mga delayed po, at sinasabi natin medyo mabagal ang Panginoon, that is for our favor. Para sa atin po yun. Because sabi nga nila, nasa hulihan po ang pagsisisi. Kaya ang Panginoon, every time na binibigay niya sa atin, sinusure niya tayo na it is okay. It should be positive. It should be for our own benefit. Kaya po, yan po ang ating dapat na nabigyan ng pansin ang mga bagay na yan. And also to to Pastor Rizalde Medrano. Good morning, bro. Merry Christmas sa inyo, bro. And also to Brother Julius Induyon. Good morning, Pastor Ray, to your family and to everyone watching and listening this ministry. Yes, advance Merry Christmas. God bless you all. And also to Ma'am City Okeyas Ligarte Matolin. Ngayong buntag sa imo dala, ma'am, sa Bilib talaga ko dito kay Ma'am Jeline Magayo, no? May verse na sa may verse agad na binibigay. Lamentations chapter 3 verse 26. It is best for a man to both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Hallelujah! Iba talaga itong naka-birthday, no?
Galing. Pero yung ano ko dyan ang litson, huwag mong kalimutan. Thank you so much. What a blessing this morning. At makikita natin dito. I was really overwhelmed on how the Lord blessed. 35 minutes na po ang ating na-consume sa umagang ito. So muli po, kita-kita tayo bukas. Ito pong ating insight from His Word. At ito po yung kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Ches. Manging tapat tayo sa Diyos. Hindi po tapat ang Diyos. Merry Christmas po sa atin. At sabi ko kanina, balutin nyo na po ang para sa atin. And also to Pastor Randy Ritisa, good morning din po sa inyo. And also to Brother Poblador, diyan po sa Mangagoy, good morning sa inyo, Dra. No? Ang Ginoo magpakamayo. When answers aren't enough, there is... Ganun naman yun eh. Kung wala kang makikitang solusyon sa mga tanong mo o sa mga sa mga hinihingi mo, may Diyos po tayo. May Diyos. Tingnan po natin ang awit na ito. When our sins aren't enough, there is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough,